Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Maraming mga herb gatheres ang namamatay sa karagatan at mga bulubundukin. Marami sa mga halamang ibinibenta doon ay may malabong pinagmulan. Sabi nga naman nila, ang mga bukod tanging mga bagay ang may mataas na halaga. Malamang ay mahanap mo ang herb na kailangan mo lalo na't nagtitipon ang napakaraming mayamang merchants at prestihiyosong tao ang pupunta sa Enchanted Feast para lamang sa pagkakataong makuha ang mga sinaunang halamang gamot. Baka mahanap mo ang herb na gusto mo doon, sabi ni Wagner. Tumango lang si Gerald bilang sagot. Speaking of which, narinig ko na binanggit mo ang isang tao na nagngangalang Master Ghost kanina. Sinabi mo na nahulaan niyang darating ako, tama? Anong klaseng tao siya lalo na't gano ang kanyang kakayahan? Tanong ni Gerald nang maalala niya ang sinabi ni Wagner kanina. Hindi rin iyon ang unang beses na narinig ni Gerald ang pangalang iyon. Tinulungan din ni Master Ghost si Alice na makatakas sa kanyang problema noon. Habang iniisip niya ito, naisip ni Gerald kung mas tumpak nga ba ang mga hula ni Master Ghost kaysa sa imahe ng araw. Si Master Ghost ay isang misteryosong master sa Halimark City. Kilala siya sa kanyang mga hula na nagkakatotoo. Binisita ko siya noong November last year para tanungin siya kung kailan ko kaya makikilala ang taong nasa larawan. Naisip kong gawin ito dahil 800 years nang hawak ng pamilya ko ang portrait. Sinabi niya lang sa akin na ipagpatuloy lang ang paghihintay dahil sinabihan na ang pamilya ko na gawin ito. Pero sinabi rin niya na makikita ko ang nasabing tao pagdating ng panahon. Tama ang sinabi niya. Gaya ng hinulaan niya, lumitaw kapag katapos nito. Napakunot no si Gerald nang marinig niya ito. Kung talagang malakas ang taong iyon, panigurado na kailangan din siyang bisitahin ni Gerald. Saan nakatira si Master Ghost? Tanong ni Gerald. May kailangan ka bang itanong sa kanya, sir? Ako na ang maghahanda ng appointment niyo, pero wala siyang pwedeng kitain sa ngayon. Bakit? Well, sabihin na nating may kakaibang ugali si Master Ghost. Sinasabi lamang niya sa mga tao ang kanilang kapalaran sa mga odd-numbered days. Ayaw niyang makipagkita sa sinuman sa mga even days. Kailangan mong maghintay hanggang bukas, sa 21, kung gusto mo siyang makita, paliwanag ni Wagner. Ganoon ba? Sige, pupunta muna ako sa Enchanted Feast Medicine Auction para hanapin ang herb na gusto ko. Sagot ni Gerald sabay tango. Alam ni Gerald na magiging kapaki-pakinabang sa kanya ang pellet lalo na't nalalapit na ang Pledge of the Holy Water. Dahil dito, desidido siyang makakuha ng Waikerai's herbs para pinuhin ito. Malinaw kay Gerald na may dahilan ang misteryosong tao kung bakit niya ito iniwan sa kahon. Patuloy na iniisip ni Gerald ang tungkol sa misteryosong tao, ngunit bigla namang umubo ng malakas si Wagner habang sinasabi niya, Sir, payagan mo akong samahan ka. Kailangan ko munang linisin at ayusin ang sugat mo. Saglit lang at magsusulat ako ng reseta para sayo. Sabihan mo ang mga tauhan mo na ibigay sa akin ang mga halamang gamot na ito kapag natapos na ako sayo. Nang matapos na ang lahat ng kailangan niyang gawin, pumara ng taxi sila Gerald at Wagner para pumunta sa Enchanted Feast. Kahit na madilim na ang kalangitin, maliwanag na nailawan ang venue kung saan sinasagawa ang Enchanted Feast. Napakasikip ng lugar dahil puno ito ng mga tao. Excuse me, ito ay isang private event, hindi kayo pwedeng pumasok kung wala kayong invitation card. Medyo bastos na sinabi ng isang security guard nang lapitan niya ang dalawa. Isang invitation card. Humph! Ako si Wagner Yarny. Sinasabi mo ba na kailangan ko pang magkaroon ng invitation card? Kalmado na sumagot si Wagner. Nang marinig iyon, nanlaki ang mga mata ng security guard habang walang respeto siyang sumagot, sino ang Yarny na pinagsasabi mo? Hindi pa ako nakarinig ng ganoong pangalan. Kung wala kang invitation card, umalis ka sa harapan ko. Pati ikaw. Ano ang tinitignan mo? Sa tingin mo ba kahit sinong random na tao lang ang makakadalo sa Enchanted Feast? Yasmin. Tumingin ka doon. Hindi ba yun ang junior mo sa university? Nandito siya, sabi ng babae mula sa likod ni Gerald. Lumingon si Yasmin at totoo nga na nakita talaga ng kaibigan niya si Gerald. Hindi niya inasahan na makakasalubong nila ang bawat isa sa pangalawang pagkakataon ngayong gabi. Parang gusto niyang dumalo sa Enchanted Feast para magsaya. Kawawa naman siya at tinanggihan siyang makapasok. Walang laman ang utak ng taong yan. Nabaliw na ba siya dahil sa sobrang kahirapan? Bakit naisip ng isang random na tao na tulad niya na sumali sa Enchanted Feast?
Habang patuloy na tumatawa at nag-usap ang mga babaeng mga kaibigan ni Yasmin, si Yasmin mismo ay nakanganga na kayang maipasok dito ang isang buong itlog habang nakatingin siya kay Gerald. Nang tuluyang makabawi mula sa kanyang pagkagulat, gulat na nagtanong si Yasmin sa kanya, "Gerald, bakit ka pumunta dito? Ano pa ba ang magiging dahilan ko? Alam mo naman ang sinasabi nila na mahilig magpakitang gilas ang mga mahihirap. Pumunta siguro siya dito dahil gusto niyang tumingin sa paligid at kumuha ng litrato. Hindi na ako magtataka kung ipinost niya ang mga larawan bilang patunay na dumalo siya sa event bulong ng mga babae sa bawat isa." Halata na ang mga kaibigan ni Yasmin ay nandidiri kay Gerald, ngunit nanatiling tahimik lang si Gerald tungkol dito. Hindi nagtagal ay nagpasya si Yasmin at ang kanyang mga kaibigan na huwag nang magtagal pa kay Gerald. Kung tutuusin, maraming tao ang nakatingin sa kanila. May isang lalaki mula sa mga kaibigan nila na nagpasyang ilayo sila kay Gerald nang sabihin niya, "Tama nang yan. Pumasok na lang tayo. Tutal, magsisimula na ang event." Napuno ng matinding kahiyan si Wagner nang marinig niya iyon. Tiningnan niya ng masama ang gwardiya at sinabi, "Sigurado ka bang ayaw mo kaming papasukin? Alam ko na ang medicine auction ay nasa ilalim ng Enchanted Feast, pero nakita ko na hindi naman ito nasa ilalim ng Minchal family. Hindi mo ba naisip na parang lumalampas ka ng konti sa linya? Sinabi ko na ito kanina, ipinagbabawal kang pumasok maliban na lang kung mayroon kang invitation card," malamig na sumagot ang guard. "Anong problema?" sabi ng isang malakas at malinaw na boses ng babae. Masyadong kapansin-pansin ang boses kaya napalingon ang lahat para tingnan kung sino ito. Sa kabilang banda, naging madilim ang itsura ni Wagner nang marinig niya ang boses na ito. Paglingon niya, pareho silang sinalubong ni Gerald ng isang tao na naglalakad palapit sa kanila. Ang taong nangunguna sa isang grupo ay isang matangkad, mapayat at multirasyal na may sharp na mukha. Alam agad nila na siya ang kaninang nagsalita. Nakataas ang baba niya at bakas sa mga mata niya ang galit at pandidiri, habang patuloy siyang naglalakad papunta kay Wagner. Ang lahat ng mga security guard ay sabay-sabay na sumigaw, "Ikinagagalak ka naming makita, young lady. Nagtataka ako kung sino ito, si Zoe Minchal pala." Kaswal na sinabi ni Wagner habang nakatingin siya kay Gerald. "Huwag kang magpalinlang sa kanyang magandang hitsura, Mark Crawford. Si Zoe ang young lady ng pamilyang Minchal at kilala siya sa pagiging malupit at mabagsik. Alam mo, narinig ko na ang old master ng pamilyang Minchal ay may sakit at lumalala ito habang lumilipas ang taon. Hindi sikreto sa mga lokal ng Haymarket City na nag-hire siya ng maraming tao para i-refine ang isang partikular na pellet. Ito ang dahilan siguro kung bakit isinagawa ng pamilyang Minchal ang Enchanted Feast at inimbitahan ang maraming eksperto na dalhin dito ang mga valuable na mga halamang gamot. Sa malamang ay may hinahanap rin siyang medicinal herb," dagdag ni Wagner. "Mukhang hindi maganda ang relasyon mo sa pamilyang Minchal. Sila ba ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Haymarket City?" tanong ni Gerald habang nakatingin siya kay Wagner. Tumango sa awkward na pamamaraan si Wagner at sinabi, "Ilang daang taon na naging pinakamakapangyarihang pamilya ang pamilyang Yarnes sa lugar na ito, pero ngayon sa kasamaang palad, pangalawa na lamang sa makapangyarihang pamilya sa lugar na ito ang aming pamilya. Ang economic flow ng city ay kontrolado na ng pamilya Minchal. Sinasadya ng pamilyang Minchal na hindi maimbitahan sa event ang pamilya ko, lalo na't kami ang may hawak ng malalaking medicine businesses dito. Pasensya na para doon, Mark Crawford, kukuha ako ng isang tao na magbibigay sa atin ng 2 invitation card." Nanatiling tahimik lang si Gerald matapos marinig iyon. Naglakad palapit si Zoe para tingnan ng masama sina Gerald at Wagner. Kahit na nakatingin siya ng masama, hindi niya pa rin kinausap ang dalawa. Sa halip, sa pangunguna ng ilang security guard, nagpatuloy siya sa paglalakad papasok sa venue kasama ang iba pang sumusunod sa likod niya. Kapansin-pansin din ang isang middle-aged na lalaki na naglalakad kasama nila. Pagdating nila sa loob, ang security guard kanina ay lumapit kay Zoe bago magalang na sinabi, "Dahil hindi ko pinayagan si Wagner na pumasok kanina, mukhang galit siya, miss. Good job. Gusto ko lang na ipakita sa kanya na ang Minchal family ay nag-establish ng pundasyon sa Haymarket City kahit na isang foreign family kami. Ang mga lokal na bastos na tulad niya ay kailangang ipaalam sa kanila ang kanilang sariling katayuan. Dapat alam niya na hindi siya pwedeng pumunta na lang sa teritoryo ng pamilyang Minchal kahit na gusto niya. Hindi rin naman niya ito magagawa kahit gustuhin niya. At saka, sinabihan siya noon ng pamilya ko na mangolekta ng mga medicinal herb na kailangan ng lolo ko sa loob ng 1 taon. Ang kapal ng mukha niya nang hindi niya man lang pinansin ang request.
Masyado na nga akong mabait para hindi siya bigyan ng leksyon para doon, mahinahong sumagot si Zoe. Hininaan niya ng kaunti ang kanyang boses nang sabihin niya, oo nga pala. Nagawa mo na ba ang sinabi ko sa'yo? Huwag kang mag-alala, miss. Kung hindi man ito gumana, sigurado na makukuha natin ang eliksir na matagal na natin pinagtutuunan ng pansin, malamig na sagot ng guard. Sa wakas ay nakuha ni Wagner ang invitation card nang makapasok ang mga tauhan niya sa event. Nang makarating siya sa loob, nakita ni Gerald na ang mga halamang naka-auction doon ay valuable at mataas ang presyo. Napagtanto din niya na kailangan niya ang ilan sa mga ito para sa kanyang sarili. Marami pang iba ang nagbidding para sa mga medicinal herbs sa panahon na iyon, ngunit hindi kaya ni Gerald na maghinay-hinay tungkol sa mga ganitong bagay. $7 milyong, sigaw ni Gerald. Nagbago ang pakiramdam sa venue nang marinig nila ang bidding na iyon. Napatingin ang lahat kay Gerald nang sabihin niya iyon habang ang ilang mga kaibigan ni Yasmin ay biglang nag-usap sa bawat isa. Yasmin, tumingin ka doon. Hindi ba ang mahirap na tinutukoy mo ang sumigaw? Eho? Tama ka? $7 million daw. Sinigaw niya ang halaga na iyon para lang dito. Diba? Baka nga. Paano siya nakalusot sa lugar na ito? Mukhang nakapunta na siya sa ibang auction noon. Hindi mo na pwedeng bawiin ang presyo na binigay mo pagdating sa mga ganitong events. Mayayari siya kung wala ng ibang tao na magbibigay ng mas mataas na presyo. Mga kaibigan ni Yasmin ang nagsalita at pareho silang nagulat at walang magawa sa presensya ni Gerald, lalo na't ibinigay niya ang halaga na iyon. Ang pinakamataas na presyong ibinigay ngayon ay umaabot ng $1 milyong. Inakala nila na titigil na ang bidding para sa herb na iyon kapag umabot na ito ng $2 million. Nabigla ang lahat ng magbid si Gerald ng $7 million. Habang nag-uusap sa bawat isa tungkol dito, bigla namang umupo ang matabang lalaki na nagbig ng $2 million. Gayunpaman, tumingin ang mataba kay Zoe pagkatapos ng pangyayaring ito. Nakaupo si Zoe sa VIP seats at pumikit ang kanyang magagandang mata bago siya suminyas ang isang security guard na nakatayo sa gilid. Nang makita iyon, ang gwardiya na humarang sa daanan nina Gerald at Wagner sa pintuan kanina ay agad na pumunta sa kinaupuan ni Gerald bago niya sinabing, magandang gabi. Excuse me pero kailangan naming suriin ang inyong mga invitation card. Sinasabi mo sa akin na sa lahat ng tao dito, ang invitation namin ang kailangan mong tingnan. Hindi ba kalokohan ito? Sagot ni Wagner nang huminga siya ng malalim habang nanginginig siya sobrang galit. Mataas ang binigay mong bidding at gusto lang namin masigurado kung hindi kayo pumunta dito para manggulo lamang. Kailangan namin ang iyong kooperasyon. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.